Salamat po, Panginoon. Magkakaroon na naman ang pagkakataong ipahayag ang iyong salita. Dalangin ko po mapakinggan ng marami ang mensaheng ito. Nagpapasalamat po ako at binigyan po na naman ninyo ako ng pagkakataon na sa pangalan ng iyong bugtong na si Jesus. Amen. Ang aking pong tatalakayin ngayon ay 1 Corinthians 15 verses 44, 45, and 49. Ito po. It is sown a natural body. It is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. And so it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. And as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the heavenly man. Kung paano tayo nasa katawan lupa, naging spiritual na tao tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Sasaling ko po sa Tagalog, itinanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na mag-uli ng katawang lupa sa katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa espiritu, ay may katawang ukol sa espiritu naman. Ganyan din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. At kung paano tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Babalikan po natin yung mga nakaraan. Sa paglalang ng Diyos sa unang Adam. Sabi po rito, let us make man in our image according to our likeness. Ito po'y naibahagi ko na sa inyo kung paano naiwala na mag-asawa. Ito ang image, ang likeness natin sa Diyos. At ito'y sa pamamagitan ng kanilang disobedience. Na dati, ang likeness natin, ang image natin sa Diyos, wala kamatayan. At nung magkasala nga mag-asawang ito, maraming iniwala. Hindi po lamang yung spiritual na life, eternity. Dahil yun po namang sabi sa Ecclesiastes 3:11, He has also set eternity in the hearts of men. Inilagay na sa puso natin yan. Maski nung tayo bagong panganak o maging nasa loob tayo natin yan, inailagay na ng Diyos sa atin ang eternal life. Kaya lang, naghanap ang tao ng kanikilang paraan ng eternal life na hindi ayon sa Biblia. Meron namang hindi naniniwala sa eternal life. Ang akin po sinasabi, yung mga naniniwala sa eternal life, yung pong hindi atheist, yung pong ibig ko sabihin, ang mga atheist hindi naniniwala may Diyos. Ito po, makinig kayo. Yung pong ating pagiging wangis sa Diyos, mawala yun sa kanilang pagiging disobedience. Inaalis na lahat ang kanilang karapatan, ang kanilang right. Nawala sa kanila eternal life, abundant life,
the right to live in the garden. At nakita po natin na pinalabas sila sa paraiso. At nilagyan nila ng Panginoon ng gwardiya na cherubim upang may tabak na niningas upang hindi na makapanumbalik ang tao. Pero yun pong nailabas nila, naiwala nila, ay ibinabalik po ng ating Panginoong Jesus. Kaya po nagkaroon ng second Adam upang ibalik po ang mga bagay na nawala. The first man, Adam, become a living being. At nung nawala kamatayan sana si Adam, ay nagkaroon ng kamatayan. Na naging buhay lang ni Adam ay 900, hindi ko nagkakamali, 930 years old. Yun lamang ang naging buhay niya sa plano ng Diyos na eternity. At makikita po natin ang kanilang pangyayari nung makakasagupa nila ang serpiente, ang diablo. Nung kusapin ng diablo yung babae, nakipag-usap ang babae at naloko siya. Totoo ba na lahat ng prutas sa punong kahoy ay pwede niyong kainin sa paraiso? At sumagot si Eva, ang hindi lamang natin pwedeng kainin ay yung sa kalagitnaan punong kahoy. Ang punong kahoy na may kalaman, na magkakaroon ka ng kalaman. Sapagkat kung kakainin namin ito, kami mamamatay. Ang sabi ng diablo, saan yung serpent, hindi kayo mamamatay. Magiging katulad kayo ng Diyos at magkakaroon kayo ng talino na malalaman ninyo ang masama at mabuti. Magiging tulad kayo ng Diyos. Hindi kayo mamamatay. Half-truth ang sinabi ng demonyo, ng diablo yan. Kasi kung ipakikita ng diablo yung katotohanan ng buong salita, hindi maniniwala ang mag-asawang ito sa kanya. Kaya hinati-hati niya ang salita. Hindi kayo mamamatay. Pero nagkaroon ng kamatayan si Adam. Nung siya magkasala, mag-asawa. Binigyan ng babae, nasarapan ng babae. Siguro pinakiramdaman ng babae, hindi siya namatay. Kaya binigyan na yung lalaki, kinain rin ng lalaki. Kaya habang naglalakad sila, nakita nilang hubad sila. Nabuksan na kanilang mga mata. Binuksan ng kasalanan. Kasi sila ay kumuha ng mga dahon ng higos. Pinagtahi-tahi nila ito at inagawa nila coverings. At nang naglalakad ang Diyos, narinig na ang yabag ng Diyos, nagtago sila. Kahit nang tumawag ang Diyos sa kanila, nasaan kayo? Narito po kami, nagtatago at sapagkat kami hubad. Sino may sabing kayo hubad? Kaya tinukoy na sila ng Diyos. Kumain ba kayo ng
bungang kahoy na ipinagbabawal ko. Ang ginawa ng lalaki ni Adam, kasi po yung babae ibinigay mo sa akin, ibinigay sa akin. Ang sagot ng babae, kasi po tinukso ako ng serpente, ng diablo, nagturuan na sila. Kaya pinalabas sila sa paraiso. At sila'y, nung nasa labas na, sinabi ang mga sumpa sa kanila, ikaw, ahas, mula ngayon, ilalakad mo ang iyong tiyan. At tutuklawin mo ang paa ng anak ng babaeng yan at yayasakin ng anak ng babaeng yan ang ulo mo. At sinabi niya sa kay Adan, magmula ngayon, kakain ka ng pinagpawisan mo sapagkat ang lupa ay may sumpa. Imbis na sila ay hindi na magtatrabaho, may buhay na walang hanggan, yun ang kanilang naiwala. Yung abundant life, yung eternal life, the right to live in the garden, yun ang naiwala nila. Kaya po mayroong ikalawang Adan upang i-restore ang lahat ng mga naiwala. Kaya po sabi rito the first Adam became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. Yung eternal life na itinanim na ibinigay ng Diyos. Sabagay, dalawa pupuntahan natin. Eternal life sa impyerno at eternal life sa Kanya. Ang naiwala ni mag-asawang iyon, ang eternal life sa langit. O, saan mapupunta? Napunta sila. The first Adam became a living being. Kaya po, pinababa ang Panginoong Jesus. Ang Diyos po, tandaan niyo, Diyos ng plano at Diyos ng layunin. Hindi nauubusan ang plano ang Diyos. Kung ano mang nais na wasakan ni Satanas ng mga gawa ng Diyos, mayroong panibagong plano at layunin niyan. Kaya kay Isaias, yung plano iyon ay sinabi na ng Panginoon. Mayroong ipapanganak na isang batang lalaki. Ng isang babae, ng isang batang lalaki, ito'y tatawaging makapangyarihang Diyos. At nung ipanganak nga ang Panginoong Jesus, siyang ginawang life-giving spirit. At makikita natin kung paanong tinukso rin ng diablo ang Panginoong Jesus sa garden ng sa paraiso. Dinala si Jesus ng Spirit sa wilderness. Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted. Kusa pong dinala sa wilderness ang Panginoon para tuksuhin. Kasi yung nga pong unang Adan natukso. Ito ikalawang Adan, susubukin rin yan sapagkat nagkatawang tao nga po ang second person, ikalawang persona. Nang pasimula ay salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. First John yan. Kaya sinubok siya kung siya magkakasala o hindi. Dinala siya ng Espiritu sa wilderness at sinabi ng diablo, if you are the Son of God, command these stones
become bread. Ano ang ginawa ng Panginoon? Kaya-kaya niyang gawing tinapay ang batong yun. Alam lang, demonyo na makapangyarihan ang Panginoon. Pero hindi niya ginawa yun. Hindi siya napatokso. At ang sabi, it is written, man shall live by bread alone, but shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ang tao'y hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa bibig nito. Hindi rin nagbagong, patuloy pa rin tinukso ng demonyo, ng diablo ito, ang Panginoon. At dinala siya ng demonyo sa the devil took him up into the holy city. Ang unang nagdala sa wilderness ay ang spirit para tuksuin. Ang ginawa naman itong demonyo ito, dinala naman ng demonyo ito ang Panginoon sa isang mataas na lugar, sa isang holy city. Set him on the pinnacle of the temple and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he shall give his angels charge over you. Tumalong ka sapagkat nasusulat, tutulungan ka ng mga anghel. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Baka madulas ka ang iyong paa. Aalalayan kanila. Subalit, sumagot ulit ang Panginoon. It is written, again, you shall not tempt the Lord your God. Nasusulat, huwag mong tutuksoin ang Panginoon mong Diyos. Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain, and he showed him all the kingdoms of the world and their glory. Ipinakita ng diablong ito ang kalawalhatian ng daigdig. At sinabi, all these things I will give you. Sinabi ng demonyo yun. All these things I will give you if you will fall down and worship me. Lahat na ito ibibigay ko sa iyo. Tingnan mo, hindi naman siya may lalang. Hindi siya gumawa ng lahat ng mga bagay. Kundi ang Panginoong Isus mismo ang lumalang ng lahat ng bagay. Ibibigay raw niya sa Panginoong Isus. Kung sasambahin siya, at yung pa isang nais ng diablo, ang siya'y sambahin. Na nangyayari naman sa panahong ito, hindi naman mismong sinasamba ng taong may sungay, sapagkat makikita ng taong may sungay, may buntot, ang diablo, ang sasamba, hindi na sasamba niya. Kaya ang ginawa, gumawa ng mga ribulto. Na kukuha ba niyo ako? Gumawa ng mga rebulto. At yun ang sinamba. Pero yun ang sinasabi na ituro ko na sa inyo. Na ang rebulto mga ginawa yan ay merong na-inspire yan ni Satanas. Inspired by Satan ang mga rebulto. Hindi alam ng tao yun. Sapagkat kukunin natin tayo niya sa pamamagitan ng pandaraya. Hindi siya magpapakitang siya may sungay, may buntot. Hindi. Sapagkat alam natin siya ang diablo. Magkakamuflage yan sa pamamagitan ng mga rebulto. Makinig po kayo sa akin. Ako dati, maraming rebulto sa bahay. Ikukwento ko nung nangyari sa akin.
ang sabi sa banal na kasulatan, ang gumagawa ng ganito ay magiging ganito. Alam po kung ano nangyari? Yung putol na kamay ng rebulto ngayon, lagi kong kinakabit. Na araw-araw nananalangin ako roon. Lagi kong kinakabit yun. Tuwing umaga dahil putol nga. Kaya ako'y naniniwala ang sinasabi ng Bible. Alam po ninyo, noong ako'y nakasakay sa isang minibus, na ako'y noon nasa sanlibutan pa, ang lahat ng kasamaan niya at nagawa ko na. Dahil sa pangyayari sa buhay ko na nagkaroon ako ng mahirap ko ng kwento. Nagkaroon ako ng problemang kaya kaluko-luko ako sa pag-aaral. Hindi na ako naging interesado sa pag-aaral. Paluko-luko na lang ako. Balik po tayo sa rebulto. Ako po nung ma-aksidente ako, lasing ako. Nakalawit ang aking kamay sa bintana ng Thames. At nahagip ang kaliwa kong kamay. At nagkabit lang rito ay mga balat ko. Putol ang buto. Kaya yung kaliwang kamay, yung rebultong yun, na ikinakabit ko, araw-araw, umaga't hapon. Ito nangyari sa akin. Tunay nga ba kung ano ang ginagawa ninyo, kayo na mangyayari sa inyo. Nasabi ng Bible yun. Well, ating tuloy-pulit. Kung ako'y iyong sasambahin, ibigay ko ang lahat sa iyong yan. Yan ang po ang gustong-gusto ng Diablo. Ang siya'y sambahin sa iba't ibang paraan. Alam po ba ninyo? Pagka tayo nanonood ng mga paborito niyong artista, paborito niyong mga awit, hinihimatay pa kayo. Umiiyak kayo. Iyan ay isang pagsamba sa idolo, sa Diyos-Diyosan. Pagsamba yan sa Diyos-Diyosan, na hindi niyo alam na ang Diablo sinasamba niyo. Ano ang sagot ng Panginoon? Away with you, Satan, lumayas ka. For it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Napakaliwanag po niya. Kaya po itong ating pinang-bottom line na mensahe ko ito sa inyo, yung naghahanap ang Diyos ng isang tunay na mananamba. Hindi ng isang mananamba, ang sabi. Tunay na mananamba. Kasi sumasamba tayo sa hindi natin alam. Ang kala natin ni Diyos yun. Pero pinagbabawal nga ng Diyos yung pagsamba sa mga imahen. At naliligaw tayo na paniniwala, mga kapatid. Ako po'y bagamat masama nung araw, relihiyoso po ako. Hindi ko alam ang mga sinasamba ko ay na hindi pala dapat sambahin. Nagising po lang ako sa katotohanan. Noong ako'y magbasa ng Bible at naging susi para maging pastor ako. It is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Ito po pinaka-bottom line ng aking mensahe. Ito yung unang mga year ago na ang mensahe kong ito. Continuation po lamang ito. Ang Diyos ay naghahanap hindi lang mananamba, kundi ng tunay. Sumasamba tayo sa hindi natin nalalaman kasi akala natin Diyos. Yan ang sabi ng Panginoon. Sinasamba niyo ang hindi niyo nalalaman, pero kami, sinasamba namin ang nalalaman namin. Kahit tayo sumasamba,
sa Diyos na hindi natin alam na hindi ito Diyos. Akala natin, Diyos yun. At kaya pinalayas Satanas at iniwan siya ng Diablo. At yun po ang dahilan. Kaya pinababa ang Panginoong Jesus to restore all things that they lost in the garden. Araw po pumasok yung, kasi ang plano po ng Diyos talaga, bumaba ang ikalawang Adam. Kaya Isaiah pa lang, may batang ipanganganak, isang batang lalaki ipanganganak, isang babae, tatawaging makapangyarihang Diyos. Ay bakit ipapanganak? Bakit sinabing makapangyarihang Diyos? Kinakailangan magkatawang tao ang Panginoong Jesus ayon sa plano ng Diyos. For God so loved the world. Tingnan nyo yan. Makasalanan tayo. Pero ang sabi sa Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes on Him shall not perish, but will have eternal life. Iyon upang mabalik yung naiwala ni Eva at ni Adan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Pero hindi basta ganun. At tao hindi maniniwala sa ating Panginoong Hesus kung hindi siya nangaral, kung hindi nagpakita ng signs and wonders and miracles, kung hindi kumuha ng mga disipulo at 3 taon ang consume niya sa lupa upang mapaniwala niya ang tao na mayroong Diyos. At kung hindi po tayo magbabasa ng Bible, maluloko po tayo. Kung kalokohan itong mga pinagtatapat ko sa inyo na huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ay masumpa ako. Lalo na po yan, kayo mga kaibigan ko. Hindi ako makapayag na hindi nyo makilala ang Panginoong Jesus. Kinakailangang makilala natin ang Panginoong Jesus. At ang sabi po sa John 10:10, the thief does not come except to steal. Sino yun? Thief na yun. Ang Diablo. To steal, to kill, to destroy. Pero ano sabi ng Panginoon? I have come that they may have life, and they may have it more abundantly. Yung mga naiwalang yan. Yung abundance. Yung life. Yung eternal life na naiwala nung unang Adan. Ibinabalik niya. Pero hindi ba sa maniniwala ang tao eh? Lumakat pa sa proseso. Lumabit kayong lahat. Kayong lahat na lumapagal at nabibigit ang lubha sa inyong pasanin. At kayo aking pagpapahingahin. Mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababang loob at malambot, magaan ang aking pamato. At di siyempre mapapahal. Kasi hindi naman pabulong ang kanyang sinabi ng pasigaw. Halikain lahat. At siyempre, lalapit sila. At ang ginawa ng Panginoon Jesus, nangaral, signs and wonders ipinakita upang patunayan niya na siya ay sinugo, na siya ay anak ng Diyos. At sabi sa 1 John 3:8, he who sins, sila na nagkakasala, is of the devil. For the devil has sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested. Kita niyo yung mga plano ng Diyos.
that he might destroy the works of the devil. Wasakin niya ang mga gawa ng Diablo. Yung mga maling paniniwala, mga karamdaman. Pinakita niya ay siya sinugo. Pinakita niya siya ang Mesiya. Siya ang anak ng Diyos. At nung matutunan ng kanyang mga alagad, tinuruan niya kanyang mga alagad. Nakita nila na ito nga ay sinugo ng Diyos. Ano ang sabi ni Pedro? Ito nga ang anak ng Diyos. Ito nga ang anak ng Diyos na buhay. At saka, kumuha na sila. Sinugo na sila isa-isa. Ako'y naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Sa ako'y naparito, sabi ng Panginoon, upang iligtas ang mga nawawala. Sino ang mga nawala? Ikaw, ako, tayo. Naliligaw ng paniniwala. At trumpo ako nagising nung mabasa ko buong Bible sa katotohanan na ganun pala ako kasama. Ang hala ko ako isang relihiyoso na bagamat gumagawa ng masama. Gumagawa ng masama ay mali pa ang aking paniniwala. Kaya nga, ipinapaluwalag ng Panginoong Hesus, siya'y naparito upang wasakin ang mga gawa ng Diablo sa buhay natin. Nagbahay-bahay sila. Nagbayan-bayan sila. At ang lahat ng lumapit ay pinagaling niya ayon sa Biblia. Lumapit kayo lahat na napapagal. Na magbigay na luba sa inyong pasanin at kayo'y aking pagpapahingahin. Mag-aaral kayo sa akin. Yun, sabi niya. Sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Mag-aaral kayo sa akin. At ito sinasabi ng Panginoon sa John 15. Abide in me. Sapagkat kung kayo'y wala sa akin, wala kayong magagawa. Abide in me. Baka sabihin, wala na po ang Panginoong Isus ngayon. Wala na nga. Nasa kanang luklukan ng Diyos ang mga nasa langit. Ang narito ngayon sa ating kalagitnaan ay ang Holy Spirit. Siya'y iyong katabi. Hindi mo alam yun. Nasa harapan ninyo siya. Hindi ba nyo alam? Kaya roon matutupad na ang mga sumasampalataya. Ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi ko kayo iiwan kailanman sa mga sumasampalataya yan. Hindi pang isang linggo lang, hindi pang isang buwan, hindi pang isang taon, hindi pang 10 taon, kundi hindi ko kayo iiwan magpakailan. Kailangan pa man. Hanggang siya yung umakyat sa langit. Ano sabi niya? It is finished. Tinapos na niya ang kanyang tungkulin rito sa lupa. Ngayon, ang tungkulin naman natin ay sumampalataya upang maibalik na wala na Adan sa paraiso. Ang paraisong ipinangako kay Eva at kay Adan na sila lang nakaranas, na sila ipinalayas, ay mararanasan rin natin yun. Dahil sa ating Panginoong Jesus, dahil sa second Adam. Kaya, naipaliwanag ko na kung bakit mayroong second Adam. Upang ibalik, ma-restore yung mga naiwala. Hanggang sa susunod po. Maraming pong salamat.